Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bayat. Ito na nga, matindi ho ang ating pag-uusapan ngayon. Malupit, kaya huwag kayong kukurap dahil matindi ho ang ating babanatan ngayon. Ako, ladies and gentlemen, ay nako, etong mga issue na itatalakayin natin, napaka-importante ho kasi ho atin po itong isisiwalat ho ang mga hipokrito at double meaning na mga politiko, ika nga. Ibig sabihin ko ng double meaning, yung dalawang kara, ika nga, two-face, dalawang muka na mga politiko sa ating bayan. At alam nyo, sa mga araw na ito, ay napagtanto ko na talagang matindi ho ang problema natin sa ating bayan. Bakit to? Kasi marami ho nagmamalinis na napakarumi naman pala. Yeah, napakarami hong nagmamagaling na hindi naman pala magaling. Yeah? At yan ang ating pag-uusapan. At syempre, meron din tayong mga babanatan na baka ikagulat ninyo kung bakit ko binabanatan. Kaya lang kasi si Banat Bay, tandaan ninyo, ang banateros, pag tama, pinapalakpakan. Pag mali, binabanatan. Di ba? Yan po ay atin pong prinsipyo na mula pa nang simula ang Banat Bay. At ngayon ay isang matikas na grupo na, banateros. Pag kami, may mali talaga kami, hindi namin matiis eh. Alam mo yon, hindi namin matiis na banatan itong mga salot sa lipunan. Kahit minsan, talagang may tatamaan tayong mga kaibigan, meron tayong mga tatamaang sana pinalagpas na lang. Pero kailangan kasi alam nyo, ang tunay na pagbabago ay hindi lamang pagbabago ng kalaban. Kailangan magbago from within. Pangkalooban, sa loob, di ba? Pag-uusapan natin, halimbawa, dyan sa rally na yan, ako po, patay tayo dyan. Gago! Meron tayong pag-uusapang malupit, yung nangyari dyan sa Dasma, tinambayan natin yan, kasama si Boss Dada, si Sir Jack, at saka siyempre si Jay Guevara, kahit late na siyang dumating, pauwi na, mga tao, di ba? Alam mo, kailangan nating pag-usapan niya. Kasi, ang tanong ng mga kababayan natin, ano ba nangyari dyan sa rally na yan? Meron ba tayo napala dyan sa rally na yan? Yan ang kailangan nating pag-usapan. Dahil alam nyo, ako, iba nakikita ko iba talaga nakikita ko. At alam nyo, malungkot, pero sabi ko nga, ganun talaga buhay. Ganun talaga Kaya, meron akong isang tatalakayin na issue na malapit sa puso ko kasi mas tama ho itong hakbang na ito kaysa doon sa ninanais ng mga kababayan natin. Di ba? Mamaya pupuntahan natin yan. Unahin po muna natin itong issue muna kay ito. Ay nako. Ganito kasi nangyari. Alam mo, mga nakaraang araw, marami sa atin ang namangha dito kay Kiko Barsaga. Kay Congressman Kiko Barsaga dahil sa kanyang bitaw. Maging ako po, namangha din po ako sa kanyang tapang. At sinubaybayan ko itong batang to. Sinubaybayan ko yung kanyang mga video, interview from mga batikang mga media at nakita ko na meron naman, nasa hulog naman po itong batang to. Kaya lang, I'm trying to analyze kung saan nanggagaling itong batang to, kung saan nanggagaling yung kanyang mga status. Kasi you have to understand, it's not just the words. You have to understand the character of the person who's talking. 'Di ba? Para mas maunawaan mo, mas maintindihan mo kung saan siya nanggagaling at kung ano yung sinasabi niya talaga. Alam mo, marami sa atin ang namangha. Kahit po ako, sabi ko nga sa inyo. Kaya nung nagtawag po siya ng rally dito sa Dasma o dito sa Forbes, tayo po, sabi ko, susuporta ako. Susuporta ako dyan kasi gusto kong makita kung ano ba talaga ang ipinaglalaban nitong tao na ito. Pareho ba tayo ng pinaglalaban? Kasi as far as I know, tayong mga Duterte supporter ang lamang nanawagan na mag-resign si Romualdez. As a matter of fact, tayo lang Duterte supporter ang nanawagan na mag-resign si Marcos. Sa katunayan, ito mga Pinklawan
at saka yung mga komunistang terorista, sila ho hindi ho nananawagan kay Marcos na mag-resign dahil mas kaya ho nilang tiisin na nanakawan tayo ng mga politiko kaysa sa paupuin nila si VP Sara Duterte. Yan ang katotohanan, wag na ho tayo magmangmangan. So kahit kumain ho sila ng tae, suka, okay lang sa kanila yan. 'Di ba? Wala akong problema sa kanila yan. Kahit yung dati nilang minumura, dati nilang sinusuka, ngayon ayaw pa nilang pababain. Bakit? Kasi nga ngayon number one, marami ho dyan sa mga komunistang teroristang congressman ay nakinabang ho dito kay Romualdez. Aminin na ho natin. Kasangkot ho sila dyan. At the same time, nakinabang din ho sila kay Marcos. Bakit? Yung mga tao nila nando sa loob Di ba? At sa kanila, ayaw ho nila maalis ho si Marcos dahil nga po, ang mauupo ay walang iba kung hindi ang fighter against communist terrorists, 'di ba, na si VP Sara Duterte. Syempre madadali. Ngayong panahon na ito, lumakas ang mga terorista. Alam mo, yan nga yung isang bagay na kinakataka ko. Pasensya na ho sa mga kapulisan natin. Kahapon, nung po tayo sa rally, may mga namataan po tayong mga kakilala doon na mga kapulisan. At meron tayong sabi nga nila, wala naman, hindi naman sila against sa ating pinaglalaban. As a matter of fact, some of them are with us. Okay? But kaya lang, hindi ho nila hindi ho nila pwedeng suwayin yung kanilang leader na nag-uutos sa kanila na bantayan at pauwiin tayo dahil nga syempre yan ang kanilang mandato, 'di ba? The security, which is they have a point. It's a private subdivision. It is not really a public subdivision. So it's a private subdivision na nadadamay pati po yung ibang mga natutulog doon, ika nga. So naintindihan ko yung sentimento nila. Alam mo, sana tayong mga supporter ni Pangulong Duterte na alam naman natin na mahal ang kapulisan, wag ho tayong sa kanila. Wag ho tayong magagalit sa kanila. Sila ho sumusunod lamang sa utos. Naintindihan ko yan. Kaya lang, pagpasensyahan nyo na rin po yung ating mga tropa dyan na kung sakasakaling talagang kailangan lang ilabas ang hinaing ng taong bayan at hayaan nyo po dahil nakakainis na po talaga. Mantakin mo Ito lang aside from dun sa ninanakaw. Ito, makinig kayo mga kapulisan at kasundaluhan. Aside from dun sa ninanakaw ng mga nakaupong politiko, ang masakit pa ho dito, ladies and gentlemen, mga banateros, nating mga kapulisan at kasundaluhan, pinalakas po ng administrasyon na ito ang mga pumapatay sa inyo. Huwag niyo kakalimutan yan. Ang mga pumapatay sa inyong mga kabaro, inyong mga tropa nyo sa mga probinsya, ay pinalakas ng putang inang gobyernong ito. Yan ang katotohanan. Alam nyo yan. Dahil sa panahon ngayon, lumakas ito mga NPA, mga terorista. Lumakas po sila. At kaya naman ako, yun ang isa sa hinaing ko Aside from do sa bilyong-bilyon at trilyon-trilyong ninakaw ng gobyerno na ito, ang talagang isa pa sa masakit sa loob ko ay pinalakas nila etong pinabagsak na ng 6 na taon ni Pangulong Duterte. Ano po yun? Ito mga komunistang terorista. And I am a witness to that. Badateros, makinig kayo. Nung unang lumapit sa amin, seryoso na ho ito there was a time na lumapit kay Mocha at siyempre bilang ako ay COS ni Mocha at that time, nakita ko natin yan with all our eyes. Lumapit po ang kasundaluhan kay Mocha, lumapit po ang intelligence community ng ating gobyerno kay Mocha noon to expose this evil works of the NPA. And we saw it with our own eyes. I interviewed some of them. Yung mga minulestya na mga bata na mga putang inang NPA na ito. Minulestya, pinatay. Kaya noon, kasama nila kami. Kasama kaming nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan na huwag tayo magpapaloko, lalong-lalo na yung mga estudyante. Dahil lolokohin lang kayo niyan.
Re-recruitin kayo, pahihirapan kayo sa bundok, gagahasain kayo. Yan ang ginawa nila eh. Kriminal ho yan, mga terorista ho yan. Ang kinatataka ko at kinasasama ng loob ko, nung panahon na yon, pinayagan ng administrasyon ni Marcos na lumakas itong grupo na ito sa pamamagitan ng empowering this communist congressman na nakaupo sa kamara. Pinondohan, binigyan for the sake of hindi pumalag sa kanila. I mean, alam mo yon? Kademonyohan ho yun. Bakit mo popondohan ng mga putang inang kriminal na ito para lang hindi ka palagan? Because of money? Hindi mo ba alam ang ginagawa niyan? Hindi nyo ho ba ini-inform ang presidente kung anong klaseng ginagawa nito mga komunistang terorista na ito? Ini-inform nyo nga kami noon for 6 years kay Pangulong Duterte. Bakit ngayon hindi nyo inform tong Pangulo at sabihin ninyo kung anong kawalangyaan ang ginagawa nito mga komunista na ito? At alam nyo yan, NTF, LCAC, asa na kayo? At alam nyo na lumakas yan sa panahon ng administrasyon ni Marcos. Yun ang kinaiinis namin. At yun ang pinaglalaban ko dito. Hindi lang yung korupsyon. Kaya sana mga kapulisan na nagbabantay sa mga rally, hindi nyo kami kalaban, hindi kami komunista, hindi kami makakaliwa. Kami po ay lumalaban against these people. Kakampi nyo kami, pinapatay ang mga kabaro ninyo sa mga probinsya. And you know that. Alam nyo yan. Kaya sama-sama tayo dyan. Kaya naman kami nananawagan ng Marcos resign, it is because yung kawalangyaan sagad na. Sinagad na ho nila. Aside from pagnanakaw, they're empowering this Communist Party of the Philippines. Alam nyo yan. So sana lang makisama din po kayo. I know you have to follow orders. Let's meet halfway. Diba? Let's meet halfway in a sense. Hindi naman kami gagawa ng masama. Hindi naman po kami gagawa ng illegal. Dahil we respect the law. As a matter of fact, because of the law, that's why we're doing this. Because the law state na karapatan ng bawat Pilipino na ilabas ang kanilang hinaing. Let's meet halfway. Huwag niyo sasaktan ng mga nagrarally ng Marcos resign. At ako makikiusap sa kanila na huwag din silang manggugulo. I'm not in any favor of rebellion. Fighting a rebellion with rebellion is not good for me. Hindi ako asang-ayon doon. Hindi approve sa akin yan. So ibig sabihin, let us fight rebellion with goodness and by following the law and the Constitution. Kasi if we follow rebellion, if we fight rebellion by rebelling against the government, wala din, chaos lang ang mangyayari. Kaya ako never akong umagri na magkaroon ng rebellion sa Pilipinas. Kailangan tayo, mga kababayan na humihingi ng Marcos resign, pababain natin si Marcos. Konsensyahin natin si Marcos. Kumbinsihin natin ang mga dapat kumbinsihin na dapat nang bumaba itong si Marcos. Ganun dapat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang
siya at totoo.